Mahabang pila ang sumasalubong sa mga biyahero sa ilang paliparan at pantalan bago po ang bagong taon. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, iniinda ng mga bibiyahe ang paghihintay ng nakatayo. Nagkakaubusan na kasi ng mga upuan dahil po sa dami ng pasahero. Hindi naman daw ito problema para sa ilan dahil ang importante ay makasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagsalubong sa bagong taon. At dagsa rin po ang mga biyahero sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Bukod sa mga balikbayan na pauwi sa kanilang mga pamilya, marami rin pong paalis at babalik na sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Medianoche na po mamaya, habang marami sa atin na nakahanda na, meron pa rin humahabol sa mga last trip para makasama ang kanilang mahal sa buhay sa pagsalubong sa bagong taon. At live mula sa Cebu City, may unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, maimuntag. Yes, Ivan, andito tayo ngayon sa Pier 1 sa Cebu City kung saan may mga biyahero pang humahabol papunta sa kanilang mga probinsya para doon salubungin ang bagong taon. Sa huling linggo ng 2024, naabutan ng news team ang maraming pasahero na dumating sa pantalan dito sa Cebu City para umuwi sa kanilang bayan at probinsya. Dahil sa dami ng mga biyahero na umalis sa Cebu bago magpasko, nag-abiso na rin ang mga shipping companies na punuan ang biyahe lalo na ngayong araw. Para masigurong maayos at matiwasay ang biyahe ng publiko, nakaantabay rin ang mga otoridad. May mga help desk na nakatalaga sa mga terminal. Mahasol jud. Pero kuan man kinahanglan naman gud nga mo biyahe. Sa'yo ka nilikanin sa No mga 12 o'clock. Yeah. imo jud apas ang last stress. Yeah. No. Actually 1 o'clock or 2 but puno na. Alas stress na lang imo. Alas 3 na lang ko. Okay ra nimo magkabihan na kagabot dito. Okay lang. Dahil pa rin sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa Cebu South Bus Terminal, nagsagawa ng inspection ang Taga-Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sinuri nila ang mga bus at mga V-hire sa terminal kung napapatupad ba ng maayos ang mga inilatag na pulisiya. Kabilang na dito ang hindi pag-overloading ng mga pasahero. Tiningnan din ang papeles ng mga sasakyan at sinuri kung may kaukulang prangkisa ang mga ito. Ayon sa mga pasahero, mas maigi na rin ang maagang pagbiyahe sakaling mas dadami pa ang mga pasahero lalo na ngayong araw. Franchise, lang rehistro, muna importante na mo, insurance, muna mo gina-check sa ilang mga prangkisa. Once ka na yung overloading po na? Usa na sa mong tanawon, overloading, o ang atong mga pasahero nga ato ang ma-assist po kung naatay kinahanglan i-assist. Ivan, binabantayan ngayon ng mga otoridad ang pagbabalik dito sa Cebu City ng mga biyahero simula bukas New Year's Day lalo't balik eskwela at trabaho ng karamihan ngayong January 2. Happy New Year, Ivan! Happy New Year! Daghang salamat Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ilang bahagi ng Mindanao ang muling nalubog sa baha dahil sa ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Sa Davao City, nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil sa pag-apaw ng Matina River. Binahari ng mga commercial district ng lungsod, napilitan tuloy magsara ng maaga ang ilang tindahan. Apektado rin ng ulan at baha ang Kulambugan, Lanao del Norte. Sinuong ng ilang residente ang baha na abot baywang. Mabuti na lang at humupa rin ng tubig makalipas ang ilang oras. Ilang bahagi rin ng General Santos City ang binaha. Nalubog ang mga kalsada kaya pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista, lalo ang mga mamimili sana para sa medianoche. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtagal pa ang epekto ng ITZZ sa Mindanao hanggang sa pagpasok ng 2025. Umahabol din sa Bukawi, Bulacan ang ilang mamimili na tradisyon na raw ang magpailaw at mag-fireworks sa pagpapalit ng taon. May nabili pa nga ba sila? May unang balita live si James Agustin. James, kumusta ang supply at kumusta ang presyo dyan sa Bukawi?
Ivan, good morning. Yung presyo ay kamukha pa rin nung kahapon at hindi na sila nagtaas ngayong araw na ito. At ang sinasabi sa atin ng mga mamimili ng paputok at pailaw, pampaswerte at pantaboy ng malas. Yan yung paniniwala nila. Kaya maaga silang dumayo din dito sa Bocaue, Bulacan para bumili niyan. Nagkakaubusan na ng supply ng ilang paputok at pailaw dito. Maagang dumayo sa Bocaue, Bulacan si Koy kasama ang kanyang asawa. Galing pa silang Quezon City. Ang hanap nila, aerial fireworks at mga fountain para sa pagsalubong sa bagong taon. Yung tradition kasi namin even before pa is fireworks to ward off the evil and let the yung luck come in. Tapos, well, ngayon kasi since may kids na rin ako, for them to be able to enjoy the lights. Once a year lang naman. Alauna naman na madaling araw umalis sa Batangas si Romzel. 15,000 pesos na halaga ng mga pailaw at paputok ang binili niya. Mas buhay na buhay yung New Year pag may ganito talaga sa amin. Kasi medyo malungkot kasi pag walang ganito. So nakasanayan talaga. Yearly na talagang ginagawa namin yun. Ano ho mga nilulook forward niyo for 2025? More blessings. Yung saswertehan pa din yung buong natin, mga kababayan. Si Chuck galing pang Antipolo. Kabilang sa mga binili niya ang ilang luces, fountain at aerial fireworks. Papaswerte daw yan yung mga pailaw na yan and then yung mga maiingay pang paalis ng malas eh. So, yeah, wala namang mawawala kung bukod sa yung lights yung mga fountain para doon sa mga anak ko at sa mga pamangkin ko kasi mahihilig sila sa ganyan. Ano po nilook forward niyo sir ng 2025? Well, more blessings, syempre good health, no? Sa ilang tindahan, nagkakaubusan na ng supply ng paputok at pailaw. Tulad halimbawa ng Roman candle, kwitis at sawa. Ang kwitis po namin ilang piraso na lang po, ilang bundle na lang, ang dami na po naming nabenta. Ang aming saway, ilang piraso na lang din po. Kahit po nag-stock po kami ng marami, naubos din po. Kahit po tumaas ang presyo, talagang tinatangkilik pa rin po ng tao. Mabibili ang luces sa 100 pesos hanggang 300 pesos ang 10 piraso, depende sa klase. Ang kwitis, 900 pesos ang 100 piraso. Mabenta rin ang mga cone fountain, mula sa maliit hanggang sa malaki, 25 pesos hanggang 180 pesos ang presyo. Habang ang tube fountain ay 150 pesos hanggang 1,500 pesos. Ang sawa naman ay 350 pesos hanggang 1,500 pesos, depende sa dami ng rounds. Patok din sa mga mamimili ang mga aerial fireworks na mabibili mula 1,500 pesos hanggang 35,000 pesos, depende sa dami ng shots. Samantala, Ivan, sa ilang tindahan dito sa Bocaue, Bulacan ay inuubos na lamang nila yung supply nila bago daw sila magsara. Inaasahan nila na mas dami mga mamimili ngayong umaga na po yun sa mga susunod na oras hanggang mamayang hapon. Dahil ilang oras na lamang ay talaga pagsalubong na sa bagong taon. Mahigpit pa rin po pinagbabawal yung paninigarilyo dito at pag-testing doon sa mga bibili nyong paputok at pailaw. Yan muna yung latest mula rito sa Bocaue, Bulacan. Happy New Year sa ating mga kapuso at cheers to 2025 sa iyo, Ivan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Cheers! Happy New Year! Maraming salamat, James Agustin. Pasado alas 7 na po ng umaga at talagang makapal na ho ang tao dito sa Divisoria. Gaya ng nakikita nyo, ayan no, hindi na ho magkamayaw. Palampasin muna natin yan, kuya. Para tayo, palampasin muna siya. Tapos, dahil napakarami na ho namimili ngayon ng prutas na gagamitin ho sa pagsalubong mamaya sa bagong taon. Nako, alamin ho natin dito sa mga nagbebenta. Kumusta ho ang benta ng prutas ngayon, Jean? Okay naman po ngayon, Suke. Ang bentahan, steady pa rin yung ibang presyo. Yung iba naman tumaas. Ano yung mga prutas na tumaas ang presyo? Yung mga katulad ng persimmon, Persimmon, yan, ito, apple. Apple na kakaiba. Apple Pero na- the rest, okay naman. Okay. Yung steady pa rin yung presyo ng ubas. Oo, saka kahit naman medyo tumaas yung presyo niyan, dahil yung mga kapuso natin kailangan kumpleto yung mga bilog na prutas, bibili pa rin naman sila. Opo, ma'am. Jean, ano yung pinakamabenta dito? Yung ubas, number 1 po Bakit yan. ubas ang pinakamabenta? Tsaka yun nga po, dahil yun matamis, malutong, tsaka dikit-dikit. Ibig sabihin, sumbolo ng swerte yun. Oo. Yung matamis. Okay. Kaya pala Sinasabi nakikita nila natin sa mga- tumpok-tumpok ko dito yung ubas dito. Opo. Oo. Dikit-dikit kasi, dikit-dikit daw swerte. Oo, Ganun yun, ma'am. oo. Bukod doon sa ubas, ano pa? Yung mga citrus, yung mga Citrus, bakit mandarin. citrus? Mandarin, Na orange. matamis din yan, bilog. Swerte, sign ng swerte din yan, yung bilog na yan. Yeah, Lalo yeah, na yeah. tama, mga ginagawa sa prosperity yan. Ito. Yan, yung malalaki tsaka na yan. orange, Oo. apple, hindi mawawala ang apple. So itong kapal na ito ng mga namimili ngayon dito, ito ba inaasahan yung kakapal pa,
hanggang mamaya, Jean? Opo, mas makapal ba? Minsan nandun na lahat. Nandun na Oo, yun. so asahan na ho Yung iba na. nagwo-walk out pa, babalik na lang daw mamaya. Ganun. Okay naman. Medyo, mamaya hanggang 8 yan, 9, ganun. Marami pa yan. Opo, mas dadami pa yan. Maraming, Habol pa sila naku, Jean, sa maraming bilog. salamat sa pinagbigay mo sa amin panahon para Thank kayo you maabala. din. Dahil napakarami. Pleasure, ma'am, kasi ikaw, kanina pa madaling anas, nauna ka pa sa akin. Oo, yan. Salamat po. Ayan, nakikita ho ninyo. Thank you, Jean. Happy New Year. Ito, nakikita ho ninyo yung mga kababayan ho natin na nandito ngayon. Yan, kaway-kaway lang tayo dyan. Nakabili na ba kayo? Yes po. Yan. Dumadayo pa sila ng Divisoria para bumili ng prutas. Para makumpleto, syempre, yung mga bilog na prutas. Ayan. So, okay naman ang pamimili. Ang daming pera, oh. Hindi po pambayad. Pambili ng prutas. Samantala, ito po, ha? Ang ating pong mga kababayan dito ay bukod doon dito sa Divisoria, marami naman ho tayong mga kababayan na umakyat pa ng Baguio. Ayan, para doon ho sumalubong ng bagong taon. Alamin ho natin ang sitwasyon doon sa pamamagitan ng ating kasamang si EJ Gomez na live na nandiyan dyan sa Baguio City. EJ? Susan, ilang oras na nga lang ay bagong taon na. Dito sa Baguio City, kanya-kanyang paraan ng mga kapuso natin sa pagpapalipas ng oras bago ang opisyal na pagpasok ng taong 2025. May ilan nga no na kahit maaga pa at matindi ang lamig ay lumalarga na sa iba't ibang tourist spots gaya na lang dito sa Wright Park, nakatapat lang ng The Mansion. Last hurrah for 2024. Sa nalalapit na pagpasok ng bagong taon, iba-iba ang paraan ng mga Pinoy para sulitin ang mga natitirang oras ng taon. Dito sa Baguio City, dagsa ang mga bisita sa iba't ibang tourist spots. Sa Mines View Park, marami ang nagpa-picture sa sikat na mga asong St. Bernard at mga makukulay na kabayo. May ilan naman na nagmuni-muni with loved ones sa The Mansion, Wright Park at Botanical Garden. At dahil maraming bagets, napuno ng mga bisita ang Burnham Park ng mga nag-biking at boat riding. Para sa marami, di raw kumpleto ang Baguio experience kung hindi ka dadayo rito sa night market. Ang mga mamimili malaki raw ang natitipid sa mga murang paninda. Ang mga negosyante naman ang kanilang kita umaabot daw sa triple o higit pa tuwing holiday season. For my own, I have 2 jackets and 1 trouser. And her 2 jackets, about 1,000 pesos. So, panalo tayo sa quality. Ngayon lang po kami makakabawi ng benta namin. Maraming bisita ngayon mula nung Christmas hanggang ngayong New Year. Mamayang alas 6 ng gabi, gaganapin sa Burnham Park ang libreng pa-concert ng Baguio City LGU na susundan ng 2025 countdown para sa lahat ng makikiisa sa syudad sa pagsalubong sa bagong taon. Those who will be playing musical renditions during the concert would be local bands po. And heading towards the countdown, we will be expecting our grand fireworks display naman po. Naka-full alert ang lokal na pamahalaan at ang pulisya para sa New Year festivities sa Baguio City. 24/7 na rin ang command center ng LGU. Masasabi po nating naka-prepared na po ang Baguio City Police Office. Around 85 na mga PNP personnel will be deployed po. Madi-deploy po sila dyan sa Burnham kasi dyan nga po sasalubugin. Pinaalalahanan din ng publiko na umiwas sa paggamit ng anumang paputok, lalo't ipinatutupad ang total ban sa mga paputok sa Baguio City. Sa records ng pulisya, abot na sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga nakumpiskang paputok. Susan, nasa 16 degrees Celsius ang temperatura ngayon dito sa Baguio City. Inaasahan ng Baguio City Tourism Office na mas marami pa ang bibisita dito sa City of Pines ngayong huling araw ng 2024. Kaya payo ng Baguio City LGU sa publiko, yung mga pupunta pa at yung mga mag-i-stay hanggang matapos nga ang salubong ng bagong taon, talagang magbaon ng mahabang pasensya. Pasensya sa traffic, sa parking at sa mga pila sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Mga kapuso, Happy New Year po. Mula po dito sa Baguio City, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. At ngayong ilang oras na lang bago mag-2025 at marami naghahanda sa pagsalubong sa bagong taon,
Makakausap po natin PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. General Fajardo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ivan, at sa lahat po ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Meron po bang final instructions ang PNP leadership para mag-ikot ang ating kapulisan at masigurong ma-minimize po yung mga injuries na masustain na ating mga kababayan sa pagsalubong sa bagong taon? Yes po, Sir. Ang utos po ng ating Chief PNP, si Police General Romel Francisco Merbil, ay sa ating mga kapulisan ay siguraduhin po na nandun po tayo sa mga kalsada, lalong-lalo na po sa pagsalubong po ng bagong taon dahil inaasahan po natin na kaliwat kanan po yung magiging activities, yung mga celebration at lalong-lalo na po doon sa mga designated community display areas, pati na rin po doon sa mga firecracker zone, ay magbabantay po yung ating kapulisan kasama po yung ibang ahensya po ng gobyerno para masiguro po na maiiwasan o at least mababawasan po yung mga insidente relating po sa celebration po sa pagsalubong po ng bagong taon. Yung celebration po ng bagong taon o yung salubong, General Fajardo, karaniwan ho ba, traditionally, marami din mga krimen nagaganap dyan? Halimbawa, nagkakainuman dyan, nagkasakitan, at ano pa man? Well, hindi maiwasan talaga, Sir Evan, pag ganito mga festivities and celebratory event po ay may mga talaga nagiinuman po dyan na nagresulta sa hindi pagkakaunawaan. Kaya yan po yung ating binabantayan. But so far naman po, Sir, sa ating datos po ng ating Bermans and even yung mula December 16 hanggang Kapaskuhan ay bumaba naman po yung bilang ng mga insidente natin ngayong taon. Pero hindi tayo nagkukumpiyansa, panay po yung pag-iikot po natin sa mga barangay, katuwang po natin yung mga barangay tanods para maiwasan po yung ganitong mga kasiyahan na magre-resulta po sa sigalot at minsan ay nagkakasakitan pa po. Nabanggit nyo na po yung pag-iikot. Yung pangungumpiska po natin ng mga ipinagbabawal na paputok, kumusta? Marami na ho ba tayong mga nakumpiska? As of yesterday po ay umabot na po sa mahigit na 520,000 na plus na po ng mga illegal na paputok and other pyrotechnic devices po ang ating nakumpiska. Mga more or less ang amount po niyan ay mga nasa 2.4 million worth of confiscated illegal firecrackers na po. Panghuli na lamang po, ano bang abiso natin sa ating kapulisan lalo na po sa pagpapaputok ng kanilang mga baril? Kabilin-bilinan po sa ating mga pulis na wag po nilang gagamitin ang kanilang mga service firearms sa anumang selebrasyon sa pagsalubong ng Pasko. Dapat nakatuon ang kanilang pansin sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at alam po nila na mas mahigpit po yung mga patakaran po natin pagdating po sa paggamit po ng mga baril. Kaya inaasahan po natin na yung ating mga field commanders po ay susubaybayan at isusupervise po at palalahanan din po yung kanilang mga pulis na nasa sakupan. Police Brigadier General Jean Fajardo, maraming salamat po, ma'am. Happy New Year po sa ating PNP. Maraming salamat, Sir. Happy New Year po. Tinututukan po ng Department of Health ang pagtaas ng bilang ng ilang sakit sa gitna ng holiday season. Tumaas ang bilang ng mga nagka-stroke. Mula 12 kaso ay nasa mahigit 103 na. 2 na ang nasawi. Dumami rin ang mga kaso ng acute coronary syndrome na nasa 62 na. Isa ang naitalang nasawi. Umakyat din ang mga kaso ng bronchial asthma na nasa 63 na. Paalala ng DOH, iwasan ang labis sa pagkain, paninigarilyo, pag-inom ng alak at stress. Magpatingin agad sa doktor kung makaranas ng paninigip ng dibdib o hirap sa paghiga. Panatilihin din ang tamang blood pressure at maging aktibo sa mga pisikal na gawain. Magpatingin din kung makaranas ng pamamanhid o panghihina sa bahagi ng katawan. Iwasan din ang mga bagay na posibleng magdulot ng asthma gaya ng alikabok at usok. Panatilihing malinis sa kapaligiran at siguraduhing laging dala ang inyong inhaler at mga gamot. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget para sa 2025 na 6.326 trillion pesos. Mas mababa po yan sa inaprubahan ng Bicameral Committee dahil inalis ang ilang proyekto sa ilalim ng DPWH. Gayon din ang bahagi ng unprogrammed appropriations. Narito ang aking unang balita. Ang pinirmahang 2025 General Appropriations Act o pambansang budget para sa susunod na taon, 6.326 trilyon. Mas mababa ng 26 billion sa inaprobahang budget ng Bicameral Committee ng Senado at Kamara.
Vinito kasi o hindi naprubahan ng Pangulo ang 26 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH na idinagdag ng Kongreso sa ipinasa nilang bersyon. Gayon din ang 168 billion naman na bahagi ng unprogrammed appropriations. After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Sa pagtapyas ng pondo ng DPWH, mas malinaw na raw ngayon na pinakamalaki ang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon ayon sa palasyo. Isa kasi ito sa mga puna sa ipinasang budget ng BICAM. Nalabag ito sa konstitusyon na nagsasabing dapat pinakamalaki ang budget para sa edukasyon. Sa isinabatas sa 6.326 trillion budget, 1.055 trillion o 16.69% ang para sa edukasyon, kasama ang pondo ng CHED, TESDA, mga state universities and colleges, at maging bahagi ng pondo para sa taas sahod ng mga guro at pagpapagawa ng mga classroom. May natapyas sa mahigit 10 billion pesos para sa computerization program ng DepEd at hindi na rin naibalik. Pero sabi ng DBM, isa ito sa prioridad sa paglalaanan ng pondo sa ilalim ng mga unprogrammed appropriations. As long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually augment or increase the budget of DepEd, specifically for computerization. 1.007 trillion o 15.93% ang pinal na budget para sa DPWH. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socioeconomic agenda of the government, of this administration. And besides, I think many of these projects are projects that need to be scrutinized and ready for implementation. You know, these are some of the projects are not ready for implementation. Hindi na binito pero hinigpitan ng mga kondisyon sa paglalabas ng pondo para sa kontrobersyal na pondo ng AKAP o ayuda para sa kapos ng kita na sakop ng DSWD, DOLE at NEDA na pinondohan ng 26 billion pesos. Binabatikos ito dahil hindi naman daw dapat dumaan sa mga kongresistang ayuda at magagamit lamang daw itong pork barrel nila. Kanino ba talaga mapupunta itong AKAP na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod sa halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga workers. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. No? See, we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now, yung kayong media or kayong mga tao na agreed. Bukod sa AKAP, may 11 iba pang proyektong hihigpitan ang pagpapatupad. Ang zero subsidy sa PhilHealth na isa rin sa mga binatikos sa ipinasang budget ng BICAM hindi na naibalik at nananatiling zero. Pero wala raw dapat ipagalala dahil hindi lang tuloy, kundi palalawakin pa raw ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno. Congress did that because the budget for the corporate operating budget of PhilHealth is sufficient. So they have reserve funds of roughly 280 billion. We in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that we spend that budget better. Maybe we should concentrate on the top 10 illnesses. I don't think you have to increase 9,000 case rates. Tumaas naman ng 5.2 billion pesos ang budget ng Office of the President. Pero ito raw ay para sa pagsisimula ng paghahanda para sa pag-host ng ASEAN Summit ng Pilipinas sa 2026. Ang paglagda sa budget sinibayan ng kilos protesta. Ayon sa Makabayan Block, dapat anila binito ito ng buo. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Dapat na ginawa, ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ang mga pondo para sa serbisyong pampubliko at hindi para sa patronage, politics at pork barrel. Ang palasyo kumpiyansa raw sa budget na pinirmahan ng Pangulo. Pero aminadong hindi mapipigilan ang mga batikos dito. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved worthy of the challenge.
Sabi ni Senate President Chis Escudero, bagamat tatagalan, ang mahalaga ay napirmahan ng 2025 GAA bago matapos ang taon para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ngayong pasado na anya ang budget, dapat maipatupad agad ang mga programa ng gobyerno. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, kinakatawan ng budget ang commitment ng Pangulo at ng Kongreso na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. At mamaya na po ang countdown to 2025 ng Kapuso Network kung saan may pasabog performances ang maraming Kapuso stars. Silipin natin ang preparation sa Pasay sa unang balita ni Bea Pinlac. Bea? Ivan, kaunting hintay na lang 2025 na at marami sa mga kapuso natin nasa bucket list ang salubungin ang 2025 kasama ang ating mga bigating kapuso at P-pop stars sa Kapuso Countdown to 2025, Isa sa Puso. Ilang oras na lang, goodbye 2024 at hello 2025 na. Sino man ang makapiling ninyo ngayong New Year's Eve, kung pamilya man, barkada, special someone o kaya solo lang muna, mas magiging masaya at makulay ang inyong pagdiriwang kasama ang bigating kapuso at P-pop stars na makikiisa sa Kapuso Countdown to 2025, Isa sa Puso. Mamaya na yan sa Seaside Boulevard sa Mall of Asia. Iba't ibang pakulo ang aasahan mula sa Kapuso stars tulad nila Julianne San Jose, Raver Cruz, Kailin Alcantara at marami pang iba. Siksik din sa pasabog ang inihandang performances ng favorite nating P-pop superstars gaya ng SB19. Magbubukas ang gates mamayang 6 p.m. at 8:30 p.m. naman magsisimula ang on-ground show. 10:30 p.m. aarangkada ang main show na magtutuloy-tuloy hanggang sa pagsalubong sa New Year. At para naman sa mga team bahay, mapapanood ang Kapuso Countdown 10:30 p.m. sa GMA7 at GMA Pinoy TV, pati na rin sa mga live stream sa YouTube at iba pang online platforms ng GMA. Sanib puwersa ang PNP, BFP at security personnel ng GMA at SM para mampanatiling ligtas ang kasiyahan. Aabot sa 200,000 ang mga inaasahang dadalo sa Kapuso Countdown. Ivan, sa ngayon nga ay kung makikita natin na meron ng ilang mga kapuso na nakaabang para sa kasiyahan mamaya. At good news sa mga kapuso natin, libre po at open to the public ang Kapuso Countdown to 2025, Isa sa Puso. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Anyway, napapanood na sa Netflix Philippines ang Metro Manila Film Festival 1998 Best Picture na Jose Rizal. Digitally restored at remastered na ang historical film na produced by GMA Pictures noong 1998. Si Cesar Montano ang gumanap bilang Jose Rizal. Sa direksyon niya ni Marilu Diaz-Abaya at sa panunulat ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at ni Jun Lana at Peter Ong Lee. Ang digital restoration at remastered version ng pelikula ay sa pangunguna ng Central Digital Lab at GMA Post-Production. Huwag palalampasin, ang ganda-ganda ng pelikulang yan. Sobra. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.